Magandang tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ang inyong Tita Martha para gabayan kayo sa inyong pagmamaisan. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong video. At kung nakasubscribe na po kayo, don't forget to like, comment, and share. If you have any questions, don't hesitate na mag-message sa aking FB account na Maisa na Insoy. This is just a random check-up sa aming farm. By the way, this is Decal 9244, 75 days after planting. Disclaimer lang po, lahat po ng product na mababanggit ko sa video ito ay hindi po sponsored product. At lahat po ng process na mababanggit sa aming video are all based sa 2 decades naming pagko-corn farming. Ayun, nagra-random check-up lang po kami sa aming maisan. At this stage, nasa milk stage na po siya. Dapat po panatiliin po nating malinis ang ating mga maisan. Kasi po, pag hindi malinis ang ating maisan, ang mga damo ay nakikipag-agawan sa mga nutrients sa ating mga lupa. Nakikipag-agawan po sila sa mais. Very crucial po ngayon ang nutrients na nandun po sa ating mga lupa. Kasi po, during this stage, nagde-develop na po ang mga kernels ng ating mga mais. Pag malinis po ang ating maisan, ang mais lang po natin ang siyang makakakuha ng mga nutrients na nasa lupa natin. Tapos, isa pang advantage ng pagmalinis ang ating mga lupa is hindi po masyadong mag-stay ang mga daga or ilaga sa ating mga maisan. Kasi sa stage na to, gustong-gusto nila ang ating mais. Kasi malambot pa at kakainin nila yan. Lalo na po kung tag-init, marami pong daga ang lumalabas at naninirahan sa ating maisan pag hindi po malinis ang ating maisan. By the way, hindi po kami kasi gumagamit ng mga chemicals para pampatay ng mais, ng mga daga. Hindi po kami talaga pumapatay ng daga kasi sa ecosystem, isa po sila sa nakakatulong din sa ating ecosystem. Pero dahil po malinis palagi ang ating mga mais hanggang sa pag-harvest natin ito, konti lang po sa ating mga mais ang nakakain ng daga. Kung napapansin po nyo, meron pong mga ibang mga mais natin dito na medyo nagpuputi-puti po, which is natural lang daw po as per sa technician po ng Decal 9244. Pero sa last cropping namin, nangyari din po ito sa amin, pero malalaki naman din po ang mga tubo ng ating mga mais. Ayun po, sana po huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. I-click din po ang notification bell kasi po tuwing Monday po, nag-upload po ako at nagbibigay po ako ng mga tips about corn farming. At kung nakasubscribe naman po kayo, please, huwag nyo po kakalimutan mag-like, mag-comment, tsaka para makatulong sa ating mga kapwa farmer, mag-i-share na rin po natin ang ating videos. Ayun po, mag-recap po tayo. Dapat po, nasa milk stage na po ang ating mais. This is Decal 9244. Nasa milk stage na po siya, which is 75 after planting. Ayan po. Diyan po, during that time po, nagde-develop na po ang ating mga mais.
kailangan po madaming tubig, enough water, not so much water, pero enough water, kasi kailangan po ng ating mga mais yan para ma-develop po ng maigi ang kernels niya at malaki po ang ating aanihin. Pangalawa po, dapat po malinis ang ating mga maisan para ang ating mais ay hindi po nakikipag-agawan sa ating mga damo. At this stage po kasi hindi na po tayo maglalagay ng mga chemical, na mga fertilizer, kaya kailangan nagdedepende lang po ang ating mais sa mga nailagay na natin before sa ating mga lupa. Kaya dapat laging malinis ito at hindi sila nakikipag-agawan sa mga damo. Pangatlo po, kaya kailangan maging malinis ang ating maisan ay dahil para hindi po dumami ang daga sa ating maisan. At this stage po kasi sa milk stage, malambot pa po ang ating mga mais. Yan po yung panahon na gustong-gusto po nila kinakain ang ating mga mais. Sana po may natulong po ang aking munting video sa inyong mga kapwa ko farmers. Thank you so much for watching. Ayun po, sana po kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell kasi kada Monday, Lunes, nag-upload po tayo ng videos about maisan. At kung nakasubscribe na po kayo, please don't forget to like, comment, and share. At pwede din ninyo po ako i-message sa aking Facebook page, which is Maisan ni Insoy. Again, this is your Tita Martha saying happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone.